Good morning mga ka-first time. So, andito na naman tayo sa isang episode ng ating vlog. So, it's my day off today. So, ngayon kung makikita ninyo, I have a lot of stuff at the back of my car because we will going to what we call storage. So, here in the United States, if you have a lot of stuff in your house and you wanted to put it into a place na parang pwede nyo siyang maging lalagyan ng mga extra stuff, meron tayong tinatawag na storage area. So ngayon, pupunta tayo doon para sa ganon, makita ninyo kung ano ba ang itsura ng storage area dito sa Amerika. So ngayon, medyo malamig ng konti. Today's winter na kasi dito sa Amerika. Pero nagbabago-bago yung weather. So as of the moment, ilalamig ako. So I'm wearing a jacket. So let's go! Ayan mga ka-first time, andito na tayo sa storage area. They call it extra space storage. So pag enter mo dito sa storage area, papasok ka sa gate. By the time na nakakuha ka na ng space dito, they're gonna give you your code. They're gonna give you your code para sa ganun makapasok ka sa gate. So, we are going inside the gate. Yan, kumakalampag yung mga kagamitan natin sa likod. So, enter ko lang yung ating code. Nalimutan ko ata yung code natin. Siya tayong malayo. Ito yung code nila. Ayan, magbubukas yung gate nilang ganyan. So, nasa second floor yung ating storage. So, we're gonna go inside the storage. Ayan. Hindi ka basta-basta makakapasok dito na walang code. So, ngayon may elevator sila. Dito tayo magpa-park. Para sa ganun malapit. At so, yan mga ka-first time, we are going to bring our, our stuff. So, yan. Ayan, may nahulog. So, ang rent nila dito is per month. But if you wanted to have a discount, I think much better kung kukuha ka ng 1 year lockdown, lock up mo siya para sa ganun hindi magbabago yung rate, hindi magpa-fluctuate yung rate, okay? So, let's go. So, yan mga ka-first time, kahit na anong pwede mong ilagay, dami, mga boxes,
May nahulog. Ayan. Kahit ano, pwede mo siyang ilagay doon. Pwede lang ito ilagay. So yun na nga mga ka-first time, we're going up using the elevator. Meron silang ganito para sa ganon nagkakalampagan. Ngayon mga ka-first time, dito na tayo ngayon sa aming storage. Nasa second floor tayo, hindi na i-operate tong ating wheels. Parang kailangan at hilain mo siya patalikod. Ayan. May bakante, oh. Yan, ganyan kalaki. May bakante rin dyan. So, ito yung atin area. So, meron siyang padlock. So, bubuksan natin. Yan, mga ka-first time, bukas na. So, there. So, ito ang ating storage. It's 7.2 and then ang lawang nito ay 4x8. So makikita ninyo, ayan yung ating mga gamit. Ilalagay natin dito. Simulan na natin ang pag-unload. So ito, yung pinaglagyan ng Christmas tree namin. So, lalagyan dito sa storage.
So yan mga ka-first time, we're actually done sa sa paglalagyan ng mga stuff natin. We're actually okay na. So mga ka-first time, kung makikita ninyo, may naka-open dito. So posible na merong papasok dito mamaya or nakabili na or nakarenta na, naka-ready na siya para ilagay nila. So, kung ganito kalaki, hindi ko alam kung magkakano to. Parang nasa siguro $300 to $400 a month. Pero yung sa akin kasi, this one small lang siya. That costs $50 a month. So, yeah. So, ganyan na itsura niya, $50. So, papakita ko sa inyo mamaya yung isa naman na mas maliit dito. Nagkakahalaga siya ng $23. So, papakita ko sa inyo. Mga ka-first time, yung sinasabi ko sa inyo kanina na $23 a month. Yeah. So, ito siya. Maliit lang siya. Maliit lang siyang ganyan. So, hindi kakasya yung mga gamit natin. So, ito lang yung 23. So, yung sa atin is $50. Ayun na nga mga ka-first time, tapos na tayo sa paglalagay ng mga kagamitan dun sa storage. Hindi pa yung tapos, kumbaga, unti pa lang yung nilalagay doon kasi nakakapagod. Maglalagay pa ako doon ng madami, mga siguro sa next day off ko na lang ulit. So ngayon, pupunta tayo sa Costco. So yung Costco naman, kung saan bumibili ng mga wholesale ng mga pagkain, yung mga itlog, mga dairy, mga chocolate, lahat ng mga bagay na pwede mong mabili sa Costco. Para siyang SNR sa Philippines. So, punta tayo doon, samahan niyo ko, and that's good. Drive tayo ulit. I think kailangan ko ng stand para ilagay yung camera. Para sa ganun, hindi ko hawak-hawak yung camera. Kasi baka madisgrasya tayo. Pero mamaya na lang. So yun na nga mga ka-first time. Andito tayo ngayon sa Costco. So yun na nga mga ka-first time. Andito tayo ngayon sa car wash. Magpapa-car wash tayo. Look. So, nagbayad na tayo doon sa loob. So, ang gagawin natin ay magpupunta tayo dito sa may clearance nila, Chevron. And then, i-enter mo yung kanilang code na binayaran natin kanina. So, we need to enter the code. Ito siya. Makikita mo yung code. It's 14965. Ayan. So, pinapunta na tayo sa loob. Make sure na naka-lock lahat, nakasara lahat ng mga ano. Ayan. Okay, pinahinto na tayo. Park tayo ngayon. So, tingnan yung mga ka-first time kung itong machine na to, kung anong ginagawa. Ayan. Ayan. So, nagsasabon na siya. Ayan.
kapag day off ko, usually ginagawa ko, it's either punta ako ng Costco, linis sa bahay, and magpa-car wash kapag madumi yung car natin. Nagpunta ako sa Costco kanina. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi medyo nahihiya pa ako na mag-vlog sa loob ng mga stores or mga pagkain. Pero I'm trying to build my confidence para sa ganun may video ko at mai-vlog natin yung mga pinupuntahan ko dito sa United States. So, it's my day off today. That's why I'm doing a lot of errands na hindi ko nagawa dati. So, ngayon medyo maingay kasi wina-wash na niya yung sasakyan natin. So, yan na nga mga ka-first time. Ayan. Wina-wash na niya. Kasi minsan, wala kang time na maglinis at wala kang, sa lugar namin, bawal ka car wash doon. So, kailangan pumunta ka sa isang car wash area na automatic para sa ganon. Dito ka lang sa loob ng sasakyan and then they're doing the cleaning. So, the price na binayaran natin ay $16. So, dati kasi $13 lang to, pero ngayon, umakyat na siya ng $16. So, talagang inflation is really real. So, sisitaasan na lahat ng mga bilihin dito sa Amerika. So, yun na nga, tapos na yung ating car wash. Pinapa-forward na tayo ng machine para makauwi na. Forward. Exit, sabi niya. Exit na daw. So, yan. We're leaving the machine. Saglit lang, mga 2 to 3 minutes lang and then your $16 is already over. Ganun lang yan. Oops, walang sasakyan. Pauwi na tayo ng bahay.